Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang auto supply shop nasunog. Simbahan na bato kung saan ilalagak ang mga labi ni JDV, inihahanda na para sa 2 araw na burol sa Dagupan City. Ilang bentahan ng mga bulaklak, 24 oras nang bukas. At Peb-ibig ramdam na sa isang pasyalan sa Mexico, Pampanga. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Isang auto supply shop sa Manawag, Pangasinan ang nasunog. Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Bandang alas 8 kagabi, sumiklab ang apoy sa isang auto supply shop sa Barangay Poblasyon, Manawag, Pangasinan. Sa tindi ng sunog na umabot sa 2 alarma, wala na halos mapakinabangan sa mga panindang auto parts sa lugar. Nadamay rin sa sunog ang owner-type jeep na nakaparada sa harap ng shop. Umabot ng halos 4 na oras ang sunog bago nideklarang fire out. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, lumalabas na nagsimula ang sunog sa likod na bahagi ng shop kung saan nakaimbak ang mga used oil. 1 oras na rin na nakauwi ang may-ari ng shop nang sumiklab ang sunog. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang sanhi at kung magkano ang danyo sa nangyaring sunog. Marami tayong tinitingnan na posible na naging sanhi nito, pero ang naka-penetrate po talaga nito yung mismong nasusunog kasi. Yun po ang mga auto lubricants. Mabilis na kumalat ang apoy. Agad na rumisponde ang BFP at iba pang karatig bayan para pulahin ang sunog. Ang substance na to, hindi po siya agad-agad naaapula, at kung naaapula man ay may posibilidad pong mag-rekindle. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang may-ari ng nasunog na auto supply shop. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay binabantayan ng mga kaanak ng may-ari ang nasunog na auto supply shop para maiwasan ang posibleng pagnanakaw sa lugar. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mahigit 100,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu nakumpiska sa 2 umanong tulak ng iligal na droga sa Kalasyaw, Pangasinan. Nakaalerto CJ Turida. Arestado ang 47 anyos na lalaki matapos mahuli sa ikinasang bypass operation ng autoridad madaling araw noong Martes sa Barangay Malabago, Kalasyaw, Pangasinan. Nakumpiska mula sa suspect ang 10.79 gramo ng iligal na droga at nagkakahalaga ng mahigit 73,000 pesos. Nakuha rin sa kanyang caliber 45 na baril at mga bala nito. Matagal na po kung pinag-aralan itong subject na ito at talagang siya yung isa sa mga pinakatalamak na nagtutulak po dito sa bayan ng Kalasyaw. Sa parehong bayan, nagsagawa ng follow-up operation ng PNP. Arestado sa isinagawang operasyon sa Barangay San Miguel ang 48 anyos na babae na ayon sa PNP Kalasyaw ay kasama ng naunang suspect sa pagbebenta ng illegal na droga sa bayan. Kabuuang 10.67 gramo ng illegal na droga ang nakuha mula sa suspect. Nagkakahalaga ito ng mahigit 72,000 pesos. Yung mga suspect natin is nandito pa rin sa ating custody at inihanda ng ating mga investigador yung mga kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang 2 suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Pumapalo naman sa mahigit 20 pesos ang kada kilo ng palay sa Nueva Ecija. Sa ngayon, umaabot ng 22 hanggang 24 pesos ang kada kilo ng fresh o wet palay. Nasa 25 pesos per kilo naman ang presyo ng dry palay. Hiling ng mga magsasaka na sana'y wag nang bumaba ang presyo at umaasang patuloy pang tumaas ang presyo ng palay. Ilan kasi sa kanila, nalugi nitong nakaraang anihan dahil sa mababang presyo ng palay kung saan sumadsad ito ng 10 piso kada kilo. Inaasahang makakabawi sila sa anihan sa darating na buwan ng Marso hanggang Mayo. Ngayon, maasa kami sana'y tumaas presyo. Sana nga abutan namin yung 25. Abutan sana namin. Sana po laging ganyan kahit paano matutuwa na po kaming lahat po. Karanglan Mayombo Road pansamantalang isasara sa Sabado, February 14 para sa pagdating ng mga labi ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Narito ang report
Alas 4 pa lang ng madaling araw, pumapasada na ang tsuper ng jeep na si Manong Albert. Dagupan Kalasyaw ang kanyang ruta. Batid na raw niya ang pansamantalang pagsasara ng Karanglaan Mayombo Road sa Sabado upang bigyan daan ang pagdating ng mga labi ni dating House Speaker Jose De Venecia Jr. Ang Karanglaan Mayombo Road ang pangunahing daan ng mga sasakyan na galing sa Kalasyaw at iba pang kalapit bayan na papasok ng Dagupan. Base sa traffic advisory na inilabas ng lokal na pamahalaan, pansamantalang isasara ang kalsada mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pinapayuhan ang mga motoristang dadaan sa Karanglaan Mayombo Road na dumaan sa iba o alternatibong ruta. Kung siguro pahinga muna. Ikot na. Kung medyo maraming pasahero, ikot lang. Pero pag wala, pahinga muna. Full force ang mga enforcer ng Public Order and Safety Office na magbabantay sa kalsada. Bukod sa Karanglaan Mayombo, posible ring isara pansamantala ang karugtong nitong MH Del Pilar at AB Fernandez Avenue kung saan dadalhin ang mga labi sa City Plaza para sa isang seremonya. Karanglaan, Mayombo, MH Del Pilar, ABF ang going to Plaza. And then after 2 to 3 hours, pupunta ko ang labi po niya sa Burgos, Tapuak, Lucao, De Venecia, going to Bunuan, Simbahang Bato. Samantala, handa na ang simbahan na bato sa Barangay Bunuan Gusot na paglalagakan ng mga labi ni JDV sa Sabado hanggang Linggo. Nililinis ang paligid at inaayos ang mga ilaw ng simbahan. Inaasahan na raw ng mga tauhan ng simbahan ang dagsa ng mga nais makiramay sa pamilya ng yumaong House Speaker. Ilan po ang capacity ng simbahan na batas? Bali 150 po. Sa Lunes, dadalhin sa Batasang Pambansa ang mga labi ni De Venecia para sa memorial at necrological service. Nakadagdag kanyang libing sa Miyerkules, February 18. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, 2 araw bago ang Valentine's Day, 24 oras nang bukas ang mga bentahan ng mga bulaklak sa Bangaldan, Pangasinan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, nagsimula na ngayong araw na dumami ang orders ng bulaklak sa mga bentahan ng bulaklak dito nga yan sa Mangaldan, Pangasinan. Yan ay sa kabila ng mataas na presyo ng bulaklak sa ngayon. 2 araw bago ang Valentine's Day, puspusan na sa paggawa ng mga flower bouquet ang mga nagtitinda sa Mangaldan, Pangasinan. Nagsimula na rin silang tumanggap ng orders. Marami na raw ang order kaya simula ngayong araw ay 24 oras na silang bukas. Kailangan talaga madan tayo mga siyempre yung mga magwo-work-in ng maaga, mayroon para may nagawa na po kaming ibibenta. Tuloy-tuloy naman ang pagtaas sa presyo ng mga bulaklak. Ngayon, mabibili na sa 120 pesos ang kada stem ng rosas, habang nasa 200 pesos naman hanggang 250 pesos ang kada stem ng sunflower. Kukonti ngayon ang supply ng local flowers. Mabuti na lang daw at dumating na rin ang supply ng imported na bulaklak. Yun nga lang may kataasan din ng presyo, gaya ng Stargazer na nasa 400 pesos per stem. Nasa 300 pesos naman ang Ecuadorian, habang nasa 250 pesos per stem ang Indian at paper roses. Ito po yung pang-budget po talaga namin, 500 po. At least dito ma'am, mas makakatipid na po sila dito pag nakaganito na po bundle. Per stem po. Kasi ang per stem ma'am, aabot na rin po hanggang 200, ganyan po. Kahit may kamahalan ng presyo ng bulaklak, bibili pa rin daw ang ilan para iregalo sa kanilang minamahal. Mahalaga yan, siyempre. Dahil mahal natin sa buhay, dapat natin pasayahin. Tuloy-tuloy din ang pagtaas sa presyo ng bulaklak sa Baguio City. Sapat naman daw ang supply pero asahan na ang mataas na presyo dahil na rin sa mataas na demand. Nasa 150 pesos ang kada piraso ng rose sa City of Pines. Ang mga bouquet naglalaro sa 250 pesos hanggang 5,000 pesos. Chris, bukod sa mga flower shop dito sa May Rizal Avenue ay napakarami na ring mga bentahan ng bulaklak, stuffed toy at mga panregalo ngayong Valentine's Day na nakahilera naman sa may gilid ng simbahan at maging sa may gilid naman ng public plaza. Kung kaya sabi nga ng ating mga kababayan, asahan daw na bukas ay dadagsana yung mga bibili ng mga panregalo para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Samantala Chris, dahil nga sa medyo may kataasan ng presyo ng bulaklak para medyo makamenos o makatipid, ay pwede namang bumili ng mga bouquet ng bulaklak, kagaya na lamang ng mga bouquet na nasa likuran ko, ng presyo niyan ay nasa 400 pesos, merong 500 pesos, at para sa mga extra special naman ay nasa mga 2,000 hanggang 2,500 pesos. Chris?
Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Tila isang teleserye ang ganap ng fur dad at fur baby na ito. Parang tao raw kasi kung mag-attitude ang mixed breed na Maltese at Shih Tzu na si Milo. Paano ba naman kasi? Para bang pinapipili ni Milo ang kanyang fur dad na si Jason kung trabaho o si Milo? Sa video nakuha ni News Cooper Mitsumi Kalukab, makikitang nakahawak pa sa kamay ni Jason ang fur baby habang nakatitig. Sabi ni Jason, gumagawa siya ng report sa trabaho dahil busy, hindi niya napansin si Milo. Hanggang sa ganyan na nga ang eksena with matching puppy eyes pa. Naaliw naman sila sa pagiging clingy ni Milo. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 47.5 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo sa Tarlac City. Isinagawa ang operasyon gabi noong February 9 hanggang madaling araw ng February 10 sa Sitio Pag-asa, Barangay Tibag. Sa isinagawang area checking, nadiskubre ng mga operatiba ang dalawang sasakyan na pinaniniwala ang ginagamit sa iligal na aktibidad. Sa loob ng mga ito, tumambad ang kabuang 683 master cases ng smuggled cigarettes. Dinala ang mga nakumpiskang produkto sa tanggapan ng CIDG Tarlac para sa tamang dokumentasyon at inventaryo. Patay matapos makuryente ang lalaking nanungkit ng bunga ng mangga sa Bantay, Ilocos Sur. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon. Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ang 24 anyos na lalaki matapos makuryente sa barangay Naggidayan, Bantay, Ilocos Sur kagabi. Nanungkit daw siya ng manggagamit ang aluminum pole. Nang aksidenteng masagi nito ang high tension wire kaya siya nakuryente. Tubong Pangasinan ng biktima na nagtatrabaho bilang helper sa isang metal trading corporation sa naturang bayan. Sa Kamiling Tarlac, timbog ang 38 anyos na lalaki sa bisa ng warrant of arrest sa Barangay Poblacion B. Nahaharap sa kasong may kinalaman sa syndicated illegal recruitment ang akusado na Tubong Bantay, Ilocos Sur. Nakapiit siya ngayon sa Ilocos Sur Provincial Jail. Kalaboso naman ang 52 anyos na Russian na isang top 6 most wanted person sa Region 7 sa Barangay Sentro, Lalo, Cagayan sa bisa ng warrant of arrest. May kaugnayan sa probisyon ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act ang kaso nito. Nakadetain siya ngayon sa Lalo Police Station para sa documentation at booking procedure bago isailalim sa kustudiya ng hukuman na naglabas ng mga warrant. Glam Caligdan Dizon, 1 North Central Luzon. Tig 100,000 pesos na cash gift na ibigay na sa 4 na centenaryang Aitas sa Tarlac. Sudan sa report ni Jewel Fernandez. Natanggap na ng 4 na centenarian Aitas mula sa Tarlac ang kanilang 100,000 pesos na cash gift kahapon. Pinangunahan mismo ni National Commission of Senior Citizens Chairperson at CEO, Attorney Maria Merceditas Gutierrez ang pamamahagi ng cash gift. Bukod dito, ipinagkaloob din sa mga centenarians ang Presidential Felicitation Letter bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at ambag sa komunidad. Layunin ng pamamahaging ito na maiparating ng maayos at direkta ang benepisyo ng pamahalaan sa mga karapat-dapat na Aitas centenarians at maipaliwanag ang tamang implementasyon ng programa sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Matatanda ang kamakailan, iminungkahi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ibalik na lang sa kanila ang pamumuno sa programa. Bagay na mariing tinutulan ni Gutierrez pagkat hindi naman daw sila nagkukulang sa kanilang tungkulin. Present din sa seremonya sina Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes at United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay at mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Kapas at mga kawani ng National Commission of Senior Citizens.
Ayon sa NCSC, umaabot na sa higit 2.8 billion pesos o 96% ng pondo ang naipamahagi hanggang December 31, 2025. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Formal lang ipinagkaloob ni Pope Leo XIV ang titulo sa Holy Rosary Parish sa pamamagitan ng Dicastery for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Ayon sa pamunuan ng simbahan, noong Hulyo 2025 pa nila inihain ang aplikasyon kasunod ng kahilingan ng mga pari at mananampalataya. Nitong linggo, formal na natanggap ng mga pari ng parokya ang opisyal na decree sa Apostolic Nunciature. Ang Holy Rosary Parish ang kauna-unahang simbahan sa Pampanga na ginawaran ng titulong Minor Basilica at ika-30 sa buong Pilipinas. Dahil dito, inaasang mas dadami pa ang mga deboto na bibisita sa simbahan. Malaki ang ambag ng simbahan sa kasaysayan ng bansa. Kinilala ito bilang important cultural property ng National Museum of the Philippines at bilang historical site ng National Historical Commission of the Philippines dahil nagsilbi itong watchtower at ospital noong panahon ng mga Amerikano at naging garahe naman ng mga tangke noong pananakop ng mga Hapon. Noong June 12, 1899, dito rin ginanap ang unang anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, kung saan nagdaos ng misa at nagbigay ng talumpati si Emilio Aguinaldo. Noong December po, na-ipass na ito sa Vatican and sinasabi nga doon sa document na January 21, Feast of St. Agnes, napirmahan na yung Decree of Elevation. 2 araw na in-person classes sa Mangaldan National High School suspendido upang bigyang daan ang taunang Division Schools Press Conference. Narito ang report. Simula ngayong araw, suspendido ng in-person classes sa Mangaldan National High School. Magtatagal ito hanggang bukas. Ito'y upang bigyang daan ng Division Schools Press Conference. Magsisilbing host school ng DSPC 2026 ang Manghay. Dahil lang mga classrooms po natin ay gagamiting mga contest venues ng mga different events ng ating pong Schools Press Conference. Namahagi ng module sa mga guro sa kanilang mga estudyante. May kanya-kanyang group chat naman daw ang bawal class section, kaya walang dahilan para hindi mamonitor ang mga learner. As early as Monday, nagkaroon na po tayo ng meeting with the department heads kung paano i-handle yung modular ng ating pong mga bata. At ngayon ay nagbibigay na po sila ng mga gagawin ng mga bata for 2 days. Bukod sa modules, may mga ibinigay na rin daw na project at assignment sa ilang learner, gaya ng mga grade 11 students. Kasi po para makapag-aral pa rin po yung estudyante. Para... Opo. Mahalaga pa rin makapag-aral, no? Opo. Oo nga. At least in 2 days, kahit paano. May maaaral pa rin po. Magtatagal hanggang sa linggo ang DSPC. Ang DSPC ay taunang event ng DepEd na nakasentro sa journalism at media para sa mga learner. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga local artist, binigyang buhay ang bakod ng isang makasaysayang hotel sa pamamagitan ng mural paintings. Tunghayan sa report. Nagsagawa ng mural painting ang iba't ibang local artist sa bakod ng dating makasaysayang hotel sa Barangay Mayombo, Dagupan City. Ang hotel itinayo noong panahon ng American occupation sa Pilipinas. Base sa kwento, nagpunta pa raw sa hotel si General Yamashita noong panahon ng World War II, pero matapang daw siyang hinarang na may-ari. Pero bigo raw silang mapalayas ang mga tropang Hapon at ginawang panandali ang pahingahan ng hotel. About 2 or 3 artists are doing a particular depiction of what the Oriental Hotel, and that's a hotel that my grandparents ran in the 1910s, 1920s, up until World War II. But of course now it's defunct and the building is in disrepair. Ang ilang artist nagpinta ng bangus kung saan kilala ang Dagupan. May nagpinta rin ng Pamilya Lee na may-ari ng hotel at ang itsura ng hotel noon. Mayroon ding mga graffiti art. Sa mga kabataan din ko, parang na-encourage ko sila na mas gumawa na lang ng mga bagay na ganito kaysa gumawa ng mga negative things po like mga vices and stuff. Layon ng mga artist na sa munti nilang obra ay mapansin ng minsan naging saksi sa kasaysayan hindi lang ng Dagupan City kundi ng buong bansa. What we're hoping for is that the local historical society here in Dagupan and in the province of Pangasinan will join us in trying to refurbish it and bring it back to life
as a national heritage. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Tatlong lalaki arestado sa drug bypass operation ng otoridad sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Narito ang report. Tatlo ang arestado matapos mahulihan ng hinihinalang droga sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa isang bypass operation sa Barangay San Juan, Akfa. Nasabat sa dalawang sospek ang 4 na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng marijuana na mahigit 18,000 pesos ang halaga. Sa hiwalay na operasyon sa Barangay MS Garcia, nakuha ang mahigit 19,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Bistado rin ang isang lalaki sa Lawag City, Ilocos Norte matapos mahulihan ng 4 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Mahigit 37,000 pesos ang halaga ng nakuhang illegal na droga. Nakuha rin ang ID ng suspect, cellphone at lighter. Ang 4 na nabanggit na suspect ay mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang mga pahayag. Arestado ang 2 mangingisda matapos maaktuhan ng mga awtoridad na gumagamit ng kompresor sa pangingisda sa Curimaw, Ilocos Norte. Kinumpiska ang gamit na kompresor, bangka at iba pang gamit pangisda ng mga sospek na parehong taga-Badok. Base sa Section 71 ng Municipal Ordinance No. 2005-02, ipinagbabawal ang paggamit ng compressor machine sa pangingisda. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang dalawa. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, ilang lugar pa rin ang makakaranas ng pag-ulan ngayong araw dahil pa rin sa 2 pangunahing weather systems. Kasama pa rin dyan ang amihan, gayon din ang shearline na salubungan ng malamig na amihan at mainit na easterlies. Posible ang pag-ulan o magpaulan ang localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cordillera, Aurora, Cagayan at Isabela. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Full coverage na Wi-Fi connection ang nagsaing elementary school sa Calasiao, Pangasinan. Wala nang lugar na matatawag na weak internet connection sa lugar. Makatutulong umano ang Wi-Fi sa digitalization sa edukasyon at para mabigyan ang mga estudyante ng kinakailangang kasanayan at kaalaman sa kanilang pag-aaral. Ang mga tablet na gamit ng mga mag-aaral ay meron ding mga naka-download na learning materials. Mabilis na ring makapagda-download ng mga gagamitin sa lesson ang kanilang mga guro. Magagamit na rin ang Smart TV para sa pagtuturo. 320 learners plus 17 teachers and personnel ang gumagamit po ng internet connection po namin daily. In fact, pati mga parents minsan nagpapaalam para lang makapag-download ng reading materials na magagamit nila sa pagtuturo ng kanilang mga anak. Nasirang siphon barrel sa Talavera River, naayos na. Nasa 40,000 na hektaryang taniman, mapapatubigan na. Narito ang report. Matapos ang halos 2 buwan na pagsasaayos sa nasirang siphon barrel sa Talavera River sa Barangay San Nicolas, Llanera, Nueva Ecija, muli itong binuksan at napadaluyan ng tubig. Ito ay upang makahabol sa pagtatanim ang nasa 27,000 magsasaka na may 40 hektaryang palayan sa 2 lungsod at 9 na bayan sa Nueva Ecija at Tarlac na saklaw ng Division 5 at 6 ng National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Ayon sa pamunuan ng NIA, napaaga ng 1 buwan ang target date ng completion ng proyekto na itinagda sa March 1, 2026. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang tapusin ang proyekto upang makapagtanim pa ang mga magsasaka ngayong dry cropping season. Kasi pagka nalate pa kami ng rito, tapos aabutan na ng bagyo yung pagtatanim nila.
So dahil maaga natin napatapos, hindi abutin ng bagyo yung kanilang pananim. Ang pagsasaayos ng mga irigasyon para makamit ang food sufficiency para sa food security ay kabilang sa 10-point agenda ng Pangulo. Kaya tinututukan ang mga ginagawang proyekto upang matiyak na matatapos ito sa takdang araw. Labis ang pasasalamat ng mga magsasaka sa pagsasaayos ng proyekto. Okay lang po ito, nakasingaw po yung lupa, lalong gaganda po yung ani. Bukod sa inayos na siphon barrel, ay binisita rin ng NIA ang lumang tulay sa pagitan ng Barangay Ligaya at Barangay San Nicolas na kinaroroonan din ng isa pang siphon barrel na nakatagdaring ayusin dahil sa mga sira nito na dulot ng mga nagdaang kalamidad. CJ Torida, One North Central Luzon. Daang-daang atleta ng Pangasinan 2 Division na sasabak sa Region 1 Athletic Association Meet 2026 sumailalim sa screening process. Narito ang report. Daan-daang atleta ng Pangasinan 2 Division na sasabak sa nalalapit na Region 1 Athletic Association Meet ang sumailalim sa screening process. Pinangunahan ng mga miyembro ng Regional Screening and Accreditation Committee o RSAC ang screening process. Layo itong matiyak kung kwalipikado o karapat-dapat na sumabak sa R1AA Meet ang isang atleta. Isa-isang sinuri ang mga dokumento ng mga student athlete mula sa personal hanggang sa kanilang medical records. Para makita po natin kung talagang qualified silang maglaro sa ating Region 1 Athletic Association Meet. That includes mga coaches, assistant coaches. Sa pagsusuri ng RSAC, ilang atleta ang disqualify o hindi natutuloy sa R1AA Meet dahil ito sa problema sa birth certificate ng atleta. Ang pinaka-importanting tinitingnan dito yung PSA. Kasi makikita natin dito kung talagang registered yung bata at saka yung edad dito natin makikita. Dalawang softball player ni Coach Arnel mula sa Manawag, Pangasinan ang hindi na makakasama sa R1AA Meet. Sinubukan daw nilang ayusin ang mga dokumento pero hindi raw hahabol base na rin sa ruling na dapat ay registered 1 taon bago ang palarong pambansa. Split registration. But then, before division meet, we do the processing. Nakaschedule sa Abril ang R1AA Meet na gaganapin sa Candon City, Ilocos Sur. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mas level up na kolabanan sa sayawan ang dapat abangan sa Season 2 ng dance reality show na Stars on the Floor. Yan ang kwento ng Dance Authority members, ang kapuso total heartthrob na sina Raver Cruz at Dance Thread Master na si Coach J. Kakaibang dance showdown at collab ang tampok this season dahil sa paghataw naman ng dance stars mula sa mundo ng hip-hop. Excited na sina Raver at Coach J sa kalalabasan ng teamwork ng hip-hop at celebrity dance stars. Magbabalik din bilang member ng Dance Authority si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Si Asia's multimedia star Alden Richards naman ang host. Abangan naman ang nalalapit na reveal ng 5 celebrity dance stars na isang Kapuso leading man, isang multi-awarded actress, an heir to a dance royalty, Pinoy Pride na K-pop group member, at former member ng OG Filipino girl group. Mapapanood na sa February 15 ang Stars on the Floor Season 2 sa GMA. Isang pasyalan sa Mexico, Pampanga, ramdam na ang Feb-ibig. Ating pasyalan sa report. Love is in the air sa Pampanga dahil sa iba't ibang Valentine's Day attractions at makukulay na palamuti na handog ng isang pasyalan sa bayan ng Mexico. Ang parking ito pansamantalang ginawa bilang love park. Tampok ang iconic lighthouse ng lugar na mas lalong pinaganda ng mga ilaw. Picture perfect ang kanilang split walls na swak sa mga Gen Z. Pwede ring mag-emote ang mga bisita kasama ang kanilang interactive flowers. At syempre highlight sa lugar ang mahigit 20,000 blue LED roses na perfect spot para sa mga proposal at sweet moments ng mga magkasintahan. Ang lagi lang naman naming goal is to give people na lighter feeling. Mararamdaman mo na
marami pang hope sa mundo. Pag nandito ka, relax ka. Kalimutan mo muna yung mga yan kasi ang dami, sobra. Pwede ring mag-food trip kasama si Mahal sa kanilang food park. Ang ilang couples nag-advance celebration na ng Valentine's Day bago pa man ang weekend. Gagawin na namin yung araw ng puso ngayon eh. In advance nyo na, sir? In advance na. Gusto lang namin yung lugar talaga. Lahat ng attractions na ito ay sama-samang pinaghirapang i-set up ng mga empleyado ng park. Nagkaroon din ng matchmaking segment ang park para sa mga kapusong single at malamig ang Valentine's Day. Ang Valentine's Day ay hindi lang isang petsa sa kalendaryo, kundi paalala na ang pagmamahal ay mas masarap iparamdam kung araw-araw. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.